Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Umpisahan natin ang talakayan ngayong hapon. Matunog pa rin talagang mga balita itong nangyari doon sa dalawang basketball players ng Ateneo na sa kasamaang palad ay nasawi nga dyan sa Dipakulaw, Aurora. Mamaya po may makakausap tayo mula sa Philippine Sports Commission. Pero syempre hindi pa rin po natin tatantanan. Para naalala niyo pa ba yun? Syempre hindi pa rin po natin bibitawan itong issue na nagaganap dyan sa Senado. Lalo't papalapit na nga ang impeachment trial. At syempre yung issue pa nung 18 bagmen. At kumuha na rin tayo ng impeachment updates dahil nga kanina ay pinangalanan na yung first batch ng private prosecutors na makakahalili ng public prosecutors mula sa House of Representatives. Kasama kaya itong i-interviewin natin dun sa House Private Prosecutors? Ilan ba lahat yan? Ay, walang binanggit kanina kasi kanina parang 10 na yung napangalanan. So, posibleng madagdagan. O kasi first batch pa lang ito eh. Oo. Ay, magandang hapon muna mga ka-ATM. Halatang-hala tayo. Halatang-hala tayo. Tapos alam mo yung swabing pagpasok kunwari. Yung tipong sumabat na lang para hindi halata. Ayan, mga ka-ATM. Good afternoon ulit. Hinga ka muna dyan. Ito, pakakausapin na natin si Attorney Dino De Leon dahil ready na daw via Zoom. Magandang hapon, Attorney Dino. Good afternoon. Magandang hapon, Zandro, Maan, lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kasama ka ba? Saan? Yun na nga, ito sa Kasi kanina pinapanood ko yung broadcast. May mga nagko-comment sa YouTube. Sana daw si Attorney Dino kasali. Oo nga. Saan ito Ikaw ba sa yung private second? prosecutors? Oo. Well, tayo tumutulong, no? Pero officially, hindi pa natin, meron mga feelers kung pwede, pero sa akin lang, thank you sa confidence dun sa mga taong iyon, pero mukhang hindi tayo sasama kasi sa akin palagay meron tayong ibang mas magandang role, no? At marami naman silang mga tulong doon. Tumutulong tayo sa sidelines pero not officially mag-a-appear doon sa Senado. Pero oo. At saka absent ka ng Sunday, hindi pwede. Doon kasi madadagdagan ka ng trabaho. So bawal ka umabsent ng Sunday. At saka syempre, pagka nandun na ako officially as private prosecutor, hindi ako makapag-offer ng mga analysis natin. No? Oo nga. Kamusta ba yung performance ng mga senador? Meron bang mga bias sa ating palagay? Meron bang mga hindi maayos? Diba? Sa aking palagay, mas maganda na maging contribution natin yun sa mga mayang Pilipino. Anyway, marami naman silang mga galing na abogado na doon. No? And ang gusto natin, dahil nilaunch natin sa Team Pinas yung Bantay Senado, mag-focus tayo doon sa Bantay Senado. Oo. Nasabi mo yung mga biases. Sabi mo nga, hindi ka pwede dahil nagkokomentaryo ka, no? Paano pinipili yung mga abogado na makatutulong dun sa mga prosecutors natin? Kasi kailangan ba nilang tingnan yung background, yung dating mga naging partisanship, yung mga dating mga naging kliyente, para, Yes, Attorney Meron Dino. diyang conflict of interest check. No? Yes, yun nga. Siyempre, marami naman nagvo-volunteers pero hindi naman porke nagvo-volunteer, kukunin ka na. Marami rin mga nire-recruit, kagaya natin, no, na merong mga ilang nagtatanong kung pwede ba na officially connected. Pero sabi nga natin, iba na rin yung role na magagawa natin. Of course, tayo ay nag-a-assist pa rin naman internally doon sa isang public prosecutor, kay Public Prosecutor Laila de Lima. We're helping her out in terms of research, in
terms of preparations because she's a public prosecutor at alam niyo naman na ako isa sa kanyang mga abogado. So in that respect, kasali pa rin tayo. Pero in terms of officially entering, hindi na. Doon tayo sa ibang bagay. Pero sabi ko nga sa iyo kanina, no, na pagdating dyan, dapat may background investigation yan, may background check yan, may conflict of interest check. And at the same time, of course, meron ding preference in terms of those people who have experience, no, in litigation, para punuan syempre yung mga posibleng kailangan punuan na kalakasan ng mga public prosecutors kasi a lot of them, of course, 2 years na, 1.5 years na hindi nakakabalik sa korte. Some of them, hindi talaga litigators, iba yung practice. No? So, kailangan i-complement yan ng mga private prosecutors. Paano sa trial strategy, Attorney Dino? Sino ang masusunod? Or parang, kumbaga, naman sila magko-coordinate kung ano yung kanila maging strategy pagdating sa paglilitis? Well, alam mo, kaming mga abogado, pagka nag-a-appear kami sa isang criminal case, sasabihin namin we're a private prosecutor. But when we enter our appearance, we always say under the direct control and supervision of the public prosecutor. Kasi nga, in a criminal case, diba, people of the Philippines yan. In this particular case, diba, it's also Sara Duterte is ang nagpo-prosecute sa kanya kasi sa ating constitution is the House of Representatives. So dapat lagi silang nasa control ng mga public prosecutors designated by the House of Representatives. Per my understanding, of course, yung mga prosecutors natin, lahat naman public prosecutors, lahat sila binasa yung articles of impeachment. Pero nagkaroon na rin sila ng mga assignment na ikaw ang lead dito ha. Lahat sila binasa yon, lahat sila involved in every articles of impeachment, pero merong lead prosecutor, no? So pinagkati-hatian ng leyan. Tapos yung mga lead prosecutor meron silang sariling team. So for example, kay Laila de Lima, kami ay tumutulong, meron siya sariling team. At meron ding assistance ng mga private prosecutors na officially sinama na sa listahan, no, ng mga mag-e-enter ng appearance talaga in their as private prosecutor. So if you could imagine, ang team is the public prosecutor, may lead ka the articles of impeachment, all the public prosecutors will also contribute, pero yung lead prosecutor doon, na public prosecutor, may sarili siyang team at complemented pa ng private prosecutor. So sigurado, handang-handa ang prosekusyon at nakita ko na din ang kailang paghahanda, involved rin tayo sa paghahanda kahit papano. Dahil na rin malakas ang ebidensya, no, makakaasa tayo na yung mga ebidensya ay maipipresenta sa maayos na paraan. Ano to, no? Pro bono, no? Ibig sabihin, libre. Attorney Dino. Wala silang matatanggap na compensation? Ang understanding ko, yung mga private prosecutors ay a lot of them are volunteers, a lot of them are in a pro bono setup, no? Ako syempre yung mga tulong ko rin like from the very start are pro bono, no? But of course, I cannot speak for all of them. Hindi ko alam kung meron some sort of compensation or arrangement. But definitely, sure ako na marami sa kanila on a volunteer basis. Pero yung participation, so pwedeng hindi pala humarap doon sa mismong pagdinig, pero may mga abogado pa pala na nasa likod, na tumutulong. Ano pa yung mga ginagawa ng mga abogadong ito, yung mga hindi humaharap doon sa pagdinig? So parang kami, no, sa mga abogado ni Congresswoman Laila de Lima for the longest time, syempre komportable na sa amin si Congresswoman Laila de Lima. Nagre-research kami for her. Tinitest namin yung mga tanong niya. Nagpe-prepare kami ng mga questions, nagpe-prepare kami ng mga potential scenarios, nagbe-brainstorming kami, no? Gumagawa kami ng legal memorandum, legal answers, no? At sometimes magsisimulation pa kami, no, kung paano exactly yung tanong. So she consults us from time to time because of course we have always been her lawyer. So marami to ha. I would assume, let's say for example, any prosecutor, public prosecutor, mga congressman kasi yan, meron din silang sariling legal staff, di ba? Meron din yung legislative lawyers ang tinatawag natin, tsaka talagang mga lawyers na kinonsult ng under consultancy sa mga opisina nila. So lahat yun, I would suppose
suppose pag tinanong ng public prosecutor, pwedeng tumulong. And sa amin nga dito, all hands on deck, no? Kasi very inclined and talaga nakafocus kami sa trabaho na mabigyan ng hustisya, mabigyan ng pananagutan dito sa kasong ito. Kasi sa kapal naman ng ebidensya, hindi pwede magkamali sa technical. Unfair naman sa taong bayan. Natitirahin na naman tayo sa technical na laging ginagawa ni Sara Duterte at hindi na naman lalabas yung katotohanan. No? So we have to be very careful there, and that's the reason why a lot of lawyers are also being consulted who may have varying opinions, but ultimately the goal is to assist the public prosecutor in presenting the evidence properly. So magiging mas dahil nga sa tulong itong mga private lawyers mas magiging malinis, no? Mas organized or mas tatalas yung strategy ng prosecution. Yung magagaling na mga abogado to, no? Marami sa kanila napaka-senior lawyers, no? Mga batikan, no? Mga top-notcher. Tsaka may mga law firms rin na nag-a-assist, no? Tumutulong behind the scenes. Kasi ang daming naman nakakakita na kung ano ang tama, eh. 'Di ba? So marami noon pa, last year pa, marami na ring law firms ang tumutulong para palabasin ang totoo at para mag-gather ng ebidensya. So, ang nakikita nyo ngayon, yung mga visible lamang, yung mga in-announce na pangalan. Pero certainly, there are law firms who are helping out in preparing for this. Para, syempre, dapat talaga yung ebidensya makita ng taong bayan. Ang lagi ko nga sinasabi, ebidensya, hindi puro technical, kailangan masagot. At isa dun sa binanggit kanina ni Attorney Ligutan, sabi niya, kung kaya nating magpakulong ng isang guro na nagnakaw ng 5,000 pesos at nahatulan ng 11 years, bakit hindi natin mapatalsik kung may ebidensya naman itong Vice President na nag-misuse ng pondo ng gobyerno? Tama ka dyan, Sandro. Di ba meron pa nga yung isa na gutom ay ninakaw ay sardinas. Yes. Kulong ka agad. Di ba? Parang pinahihirapan. Parang hirap-hirap ng buhay nila. They are desperate. Hindi naman nagpakasasa. Matter of survival. Pinapakulong natin. No? Hindi kasi pwede magkaroon ng double standard ang pag-apply ng batas. Di ba? So, ibig sabihin, hindi porke mahirap ka, yagit ang treatment sa'yo, hindi ka na, ikaw lang yung mapaparusahan. Di ba dapat yung pinagkatiwalaan ng taong bayan, ng kapangyarihan, ng impluwensya, ng pondo ng bayan, mas malaki yung pananagutan kung sila ay nagnakaw. Lalo na kung bilyon. 6 na ba yun? 6 na bilyon ang iikot na pera na hindi na ipapaliwanag. Sa Lunes, Monday, ay magsusumite na ng pre-trial brief. Yung dalawa, no? Prosecution and defense din yan sa Senate Impeachment Court. Ano pong nilalaman nito, Attorney Dino? Yung sa pre-trial brief, usually, andyan yung mga stipulation of facts. Ibig sabihin ng stipulation of facts, ano yung pinag-aagrihan nila. Proposed stipulation of facts. Pag-aagrihan nila ng mga facts. For example, will both camps agree that Sara Duterte is the incumbent Vice President of the Philippines? Malamang. Kaya nga ito impeachment, di ba? So yan, stipulation of facts yan. That she was a former Department of Education Secretary, stipulated yan. Pag sinabi mo stipulated, they both agree. And then, yung mga hindi sila mag-agree na tingin nila kailangan, yun yung tinatawag nating determination of issues. Ano ba ang issue dito? Impeachable ba? Nagdakaw ba? Or nagkaroon ba ng violation ng Graft and Corrupt Practices Act? Number 1. Number 2, nagkaroon ba ng violation ng yung grave threats ba? Considered impeachable. Yun yung mga issues to be determined. No? So isasubmit rin yan, proposed issues for determination. At pangatlo, ilalagay doon yung yung mga in-offer na ebidensya at testimonies at mga witnesses ng bawat panig. At pang-apat, i-identify yung possible trial dates. No? So ibig sabihin, yung pre-trial brief magiging guide at magkakaroon ng hearing dito para maisaayos yung buong trial. At yung pre-trial order, yun ay magiging binding unless there is a compelling reason to reverse it. So ibig sabihin, kung in-announce doon 20 na witnesses, expected yung 20 witnesses nandoon. At kung may surprise witness, kailangan i-explain yun. Bakit surprise? Ano naman ang galing yan? So kung may dagdag ka, evidence man o witnesses, kumbaga, ilalabi mo pa yon, hindi yan basta-basta palulutangin. Hindi ilalabi, imo-motion mo, magsisig ka ng permission kung bakit
ano ba yan? Newly discovered ba yan? Kaya dapat yan, meron doon sa pre-trial, sometimes pini-pre-mark at nagkakaroon ng reservation. Ibig sabihin, kahit wala pa sa possession ko, alam ko naman na ipoproduce ko yun. So, pwede nang i-reserve yun. No? So, yan yung Pero Attorney Dino, pre-trial. itong 18 bagmen, nasaan ito? Sa puntong ito, nasaan sila? Gagamitin kaya sila ng defense o for sure hindi ito gagamitin ng prosecution? Well, definitely itong 18 sinungaling, no? Hindi naman sila kasama doon sa impeachment eh. Kasama sila doon supposedly ang allegation nila ay pag-graft and corrupt practices or yung pagbibigay nila ng pera supposedly galing sa flood control scandal at iba pa, no? So outside yan of the impeachment. So sa ibang proceedings yan, I don't think it's gonna be in the impeachment proceedings. I don't think it's gonna be proper. At ang ginawa lang naman yun para palabasin, di ba? Para palabas, para mawala ng kredibilidad yung Senado, di ba? Yung mga senador na ginagampanan na lamang nila ang tungkulin nila para maging isang senator judge, no? Ang sinisira na kagad yung credibility nila. So I think yun eh. It's more of an optics operation more than an actual parang anything that has legal significance, so to speak. Tinawag mo silang sinungaling, baka mamaya isama ka na rin sa affidavit nila, ha? Nagbabago-bago eh. Well, makita mo naman kasi, di ba, pag bago-bago, biglang si Loren Legarda, in-identify yung address, wala na doon, Mark Villar, hindi na sinasali, sinali si Tito Soto, na wala naman, hindi naman senador nung mga oras na yan, sinali si Laila de Lima, na hindi naman congresswoman nung mga oras na yan, at nakakulong, so paano siya magkakaroon ng insertions at anything doon sa flood control, sinama yung pare, na may vow of poverty, no? Tapos lahat sila, kung mapapansin mo, kung sino yung kalaban ng mga Duterte. So, style kasi ng mga Duterte itong magsinungaling, di ba? Ang gagawin kasi nila, ginawa ko na yan, ginawa na nila yan, nakita ko na yan, di ba? Napanood ko na yan noon, nung kaso ni Laila de Lima for 7 years, close to 7 years, I've handled that case. Ang nakita ko na consistent pattern nito is pagkalaban nila sa politika, nilalabanan yung mga abuses nila, kukuha sila ng mga witnesses na mga incredible, na wala talagang credibility, na walang pakialam na magsinungaling, mga dismiss na nga yan ng Marines, ng AFP, a lot of them are not even members of the AFP whatsoever, laway lang ang pulhunan, walang any other corroboratory evidence na acceptable, tapos magtututuro, di ba? Ginawa na nila dati ang kay Laila de Lima, kaya napanood ko na ito eh. Very accurate, very consistent. Ang sabi ko nga, this is eerily familiar. Yung pagsisinungaling at paggamit sa mga witnesses na para manira ng mga politicians or ng mga politiko na ino-oppose yung mga Duterte. Ano na lang po siguro, panghuli na lang, ano pong aabangan sa June 18, lalo na't merong maugong na kilos protesta sa June 12? Oh, well, siyempre, kailangan nating magmatsyag. Pero whatever happens, ang sinasabi ko nga, itong impeachment trial, no, ay atin ito bilang Pilipino, nakalagay ito sa ating saligang batas. At kailangan matingnan yung mga ebidensya. So regardless, no, sa 12, alam mo ang gagawin kasi nila dito sa Romaan, susubukan nilang pigilan itong impeachment kasi ayaw nila makita yung ebidensya. Yun yan. Kaya nakita natin, the Senate is really under attack right now. Meron di ba yung cyber security nila, dineface yung website ng Senate, meron daw clear threat sa 12, no? Medyo nakakalungkot at nakakatakot kasi yung isa nating institusyon inaatake just because magkakaroon ng impeachment trial. Tandaan niyo walang krisis dati sa Senate leadership. Tandaan ninyo walang baril-barilan, inventong baril-barilan, walang habulan sa hagdan. Dati ang Senate leadership, or ang Senate, ang Senado, never nagkaroon ng baril-barilan dyan. Wala rin ganyang mga defacement, walang ganyang mga kaguluhan sa labas ng Senado, mga nagrarally, until such time nagagawin na ng Senado yung mandato nito na magkaroon ng impeachment laban sa mga Sara Duterte. So there is only isang kampo lang ang may motibo para atakihin ng Senado ng ganito, siraan ang Senado ng ganito, 'di ba? Pahirapan yung institusyon na ito. At ito yung kampo ng mga Duterte dahil magkakaroon ng impeachment trial. So all of these things happen noong tinatransmit na o nagbobotohan na ang Kamara sa impeachment. Was that just a coincidence? Hindi. 'Di ba? Talagang ang umaatake sa Senado, sumisira sa institusyon ng Senado, sumisira sa kredibilidad ng Senado ay yung mga Duterte at yung mga kakampi nila sa politika. All right. Sige, maraming salamat, Attorney Dino. Thank Paano, you.
May mamaya, hindi pwedeng absent ka mamaya, tsaka sa Sunday. Oo, sige, ayun na. Nautusan na ako ng aming executive producer. Okay. Okay, ingat ka, Attorney Dino. Maraming salamat. Thank you. Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center. Anong oras naman? Ang oras, 52 minuto, makalipas ang 4:00 ng hapon. Isa rin sa mga pinag-uusapan nga ngayon itong nangyari dun sa dalawang basketball players ng Ateneo. Oo. Ano bang sino pa tong susunod natin na makakausap? Oo. Ay, kasi nga, 'di ba? Maraming mga espekulasyon online ang lumabas sa pagkamatay nga nung dalawang Ateneo Cagers, no? Oo. Yun nga magkakaroon ng investigasyon. I think ang DOJ iniutos na sa NBI, maging ang PNP, no? Nag-iimbestiga na rin. At ngayon ay parang wake ngayon, tama ba? Ng isa sa Ateneo player. Mamaya makausap natin si Ginoong John Patrick Gregorio, ang chairman po ng Philippine Sports Commission. Kasi ang sabi nila ay magbubuo nga sila ng isang sports stakeholders panel para nga malaman yung nangyari, kung ano yung insidente na to ng pagkalunod ng dalawang manlalaro, no? Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung protocol pagdating sa mga training ng mga ganito? Kasi yung isa ay Nigerian, no? Na athlete, student athlete. Yung isa naman ay taga Davao, no? Na si yun nga, alamin natin ano Si yung Baterbonia. Ano na nga first name nun? Nag-surface na rin yung kanilang parang video ng ni-rescue. At yun nga, nakakaawa. Siyempre, may mga panayam din ng ina niya na talaga naman na bilang magulang ay hindi mo gugustuhin na mangyari ito sa anak mo. Parang ilang weeks lang siya, no, na nasa Maynila, lumuwas, no? At yun nga, buong-buo yung pangarap, no, ng iyong anak. Ngayon ay yun nga, sa kasamaang palad ay naglaho ring parang bula. Ayan. So makakausap natin mamaya, yun nga, ang PSC. Tanungin natin, no? Kasi sinasabi nila, lumalabas din kasi sa online sa social media, yung kung gaano raw kahirap yung training. No? Na sinasabi naman ng iba, dapat sa controlled environment ito. Yung lugar na raw yun na kung saan ginawa yung training, pero team building yung tawag, ay talagang maalong parte ng karagatan. So, para ang hirap-hirap din daw talaga. Base na rin sa testimonya, no? Actually, kwento ng ilang mga dating nag-undergo din dito sa training, no, ng Ateneo. Ang tanong rin, sanction ba ito ng school? Alam pero din kasi ba itong training? Problema dyan, ito yung mga spliced kasi mula doon sa ibang interview. Yes. So hindi natin matukoy Kung buo yun. at hanggat hindi nagsasalita rin si Coach Tab. Hindi, isa pa yan. Tinatanong rin ng PSC, nasan si Coach Tab ngayon na dapat ay mag-surface. At ito, mukhang kapapasok lang na balita ay ayun, ni-request na ng DOJ ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Kay Tomas Anthony Tab Baldwin. Ito kausapin na-evaluate na ngayon, no? Yung paglalabas nito. Yes. Ito kausapin na natin si John Patrick Gregorio, si Chairman Pato po ng Philippine Sports Commission. Makakausap natin via Zoom. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you at salamat po sa pag-imbita. Oo. Sir, bumuo na ba tayo ng stakeholders panel ba yun na sino yung mga kasama dito para nga imbestigahan din ito nga naging insidente? Opo, kahapon po nangyari yan sa Philippine Sports Commission. Nandun po ang mga kasama natin sa Commission on Higher Education, CHED,
nandun po ang DepEd, nandun po ang National Youth Commission, nandun rin po yung mga kasama natin, 2 representatives from the University Athletic Association of the Philippines at ang Samahang Basketball ng Pilipinas. At kami nga po sa Philippine Sports Commission. So, nauna po yung kahapon. Ang pinag-usapan po ay yung mga polisiya, mga reforms na pwedeng gawin. But kasama po dyan yung pagrespeto po natin sa ginagawang investigasyon ng PNP at CIDG po. May initial na ba kayong investigasyon, sir, or impormasyon sa nangyari nga po? Ang tanong kasi, sir, ito bang off-season training na ito, ano bang protocol dito? Lahat ba talaga? Meron lahat ng mga eskwelahan? At yung supervision yan, yung management yan, sino lang po ang nakakaalam? Wala pong protocol sa ganyan. Liwanagin po natin to bilang isang matagal na sa Philippine sports, no? Hindi lang po bilang chairman pero bilang professional manager ng mga professional teams at ng national team. Yan po ang background ko para po maunawaan nila kung saan galing yung aking pananaw. Wala pong standards yan. Kanya-kanya pong quote-unquote diskarte yan, kanya-kanya pong prinsipyo yan, kanya-kanya pong strategy yan. Ang importante po ay yung philosophy nung programa at nung coach ang natutupad. Kaya po natin nasabi na ako po sa lahat ng natulungan kong team, wala po kaming ganyang standards. So hindi po yan protocol, hindi po yan standards. Pero kung ano po kung yan po ay tama o mali, hindi ko po pwedeng husgahan yan. So ang importante po, yung policy na pinupush natin ay yung policy na nakita na shinare sa atin ng CHED ng Office ni Chair Shirley Agrupis, yung Memorandum Order 63 na yan po yung policy on off-campus activities. Yan po ay off-campus activities nakasama po dyan ang sports training. Meron tayong tinatawag na Student Athlete Welfare Act. Pumapasok din po ba dito yung halimbawa yung mga pangyayaring ganyan, kumbaga hindi na manage ng maayos itong mga training at nagkaroon nga ng trahedya na ganyan, sir? Pero Chairman Gregorio, bago po namin kunin yung inyong sagot sa katanungan niyan, ibibigay daan lang po muna kami sa ano oras naman? Ang oras, 5:00 ng hapon. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Balikan na natin si Chairman Gregorio. Magandang hapon po ulit, Chairman. Magandang hapon po muli. Ayan, Chairman, ito nga, sabi nyo ay tutukuyin nyo yung mga naging protocol, no? Training protocol, yung kung may supervision. Ayun nga, paano pag may nalabag doon nga sa student athlete, tingin nyo, sa Welfare Act? Well, alam po, mga kasama natin sa stakeholders panel, may mga palisiya na po yan. Meron pong palisiya ang UAAP, meron pong palisiya ang CHED, meron pong palisiya ang Philippine Sports Commission, meron rin po yung DepEd. Kaya po kami nagsama-sama kahapon para po hindi magka-counter at para maliwanag yung pag-review namin nung issue na ito. So, yan po. Ang alam ko po, dun sa Memorandum Order 63 ng CHED, may statement rin po na to support all of this na ilalabas ang mga kasama natin sa CHED para rito sa student-athlete welfare. So, makakaasa po kayo na talagang yan ay may implement natin. Malaman lang po natin yung mga facts kasi po, ang issue po ngayon, moving forward, wala pong facts, wala pong official statement. Yan po ang issue, kaya tayo ay nagpapaliwanag na nagre-reach out na malaman naman natin nasaan ba ho
si Tabaldwin. Nasaan ba ho yung mga nakasama ng mga players Oo. sa So, Aurora? ipapatawag nyo rin ba, sir? Sila? Alam niyo po, yung pagpapatawag na yan, nasa ano po yan, CIDG at Department of Justice. Nandyan po yan. Ang sa atin lang po kami, athletes welfare po, kapakanan ng atleta, kapakanan ng pamilya ng atleta, lalo na yung mga atleta na yan, these are future national players. These are national treasure po natin ito eh. So hanggat wala pong paliwanag, nangyari yung event ho Sabado, yung nalunod Sabado. Day na po eh. Ang tanong lang naman po ng taong bayan, pwede ba pong magpaliwanag ka, Tabaldwin, nasaan ka? Yan lang po ang tanong. Kaya yan rin po yung rason. Kaya namin siya hinahanap. Can you please explain what really happened? Anong nangyari? Kasi nga, mag-iisang linggo na, actually, kahapon lang din na-clarify na hindi pala totoo yung mga nagkalat online na may weight sa paa, sa katawan, yung mga nasawing players, di ba, Chairman? Well, wala pong official clarification dyan sa issue yan. Ito po ay mga puro sockbed posts. Ang dali-dali naman po ngayon ng mga Zoom na pwede namang humarap kaagad, no? Magpaliwanag. Doon lang naman po kami nababahala na sana harapin na ito. Para maliwanag rin, sir. Yung kultura lang po na, alam niyo po, matagal na tayong nasa sports. Yung kultura natin sa Pilipino, hindi po talaga maiiwasan yan. Yung respetuhin po natin yan, yung pakikiramay. Ang hirap po na kung sino yung naging sangkot, yun ang hindi natin marinig na talagang magpaliwanag. Yun po ang dinudulog sa atin nung pamilya at yun po ang naiintindihan natin at gustong malaman ng lahat ng Pilipino. Sir, anong pwedeng nakikita niyong sanctions? Halimbawa lang, no? Sa liga, sa koponan. Kasi ang UAAP ay hinihintay daw yung resulta ng investigation para magbabarin ng possible sanctions. So, tingin niyo, ano pong pwedeng kahantungan nito? I'd rather not answer that directly. I will just tell you an example. Meaning, alam niyo po, nung 3-4 years ago, nung ang isang eskwelahan po sa UAAP ay nagkaroon ng lapse sa COVID protocols, ang coach po ron ay talagang nagkaroon ng parusa. Pero wala pong namatay doon, wala pong nagrabyado ron. Pero ngayon po, I am confident that the UAAP is already meeting and I know na nakausap ko rin naman po si incoming president ng UAP, Mark Molina, at he assured me that talagang tinitake up na nila yung matter na to po. So kami po, mini-monitor lang po namin lahat ng yan kasi sila naman po ang kasama natin sa prosesong ito. Pero hindi po ba sa puntong ito, ito ay police matters pa rin? Police matters as of the moment. Kasi parang ang nangyayari, parang so many things have been said and said. Ang dami nang nagbigay ng mga komentaryo, ang dami nang nagsabi na mga kung ano-ano na later on, yun nga, hindi pa rin pa pala natin nasisigurado na yun nga yung katotohanan. Hindi po kaya dapat hayaan natin yung mga investigative commission, yung mga sangay ng gobyerno na kumilos at hintayin natin yung kanilang findings bago rin tayo magbigay ng ating mga sari-sariling opinion, Chairman? Totoo po yan. Talaga pong napaka-importante yung ginagawang investigasyon ng CIDG. Yan po yung police matters, the police matters. But there is another issue behind this. Ito po yung administrative matters. Ito po yung mga athletes welfare. Yung athletes welfare po, hindi magkaiba po yan sa police matter.
kapakanan po ng pamilya. Hindi po, meaning, trabaho po namin yun. Trabaho po tama. namin yun. So, At masigurong hindi na mauulit-ulit, di ba, Chairman? opo. So kailangan po parallel po. So, paliwanag ko lang po, no, hindi po tayo, sumusuporta po tayo, hindi po tayo nakikialam sa investigasyon ng CIDG at ng Philippine National Police. Yan po ay ginagawa na nila. Ang importante po, dun po sa welfare ng atleta at ng kanyang pamilya, sa welfare po ng ibang mga atleta, we need to do this na parallel po. Pero sabi niyo nga kayo na Sherman, ay bawat eskwelahan ay may kani-kaniyang training protocol. Kumbaga, mahirap bang panghimasukan ito? Kumbaga, hindi ba kayo pwedeng magbuo rin, mag-craft ng mga rules and regulation, and then para matiyak nga yung kung may emergency preparedness na kailangan ba dyan dagat? Kailangan ba dyan swimming pool lang naman o controlled environment? Kailangan ba dyan ay may lifeguard kung doon kayo sa dagat? Yung mga ganon, sir. Alamin nyo ba yung mga maliliit na detalyeng ito na sana ay na-prevent? No? O dapat meron kang first aid man lang habang ginagawa yung training na ganon. Yes, totoo po yan. Yan po yung dahilan na nag-meeting kahapon yung stakeholders. Yan po yung dahilan na nag-usap-usap po kami ng CHED at DepEd kasi meron po talagang nakasama po yan sa kanilang mga proseso. Kasama po, may kanya-kanya pong proseso yung bawat ahensya. Meron po kaming patakaran dahil sa athletes welfare ng national players at mga student athletes. Meron pong patakaran ang CHED at DepEd for their students. Yan po ay kinoconsolidate po namin para masiguradong mapaganda pa natin itong mga patakaran na to. So ang tawag po kasi rito sa ganito yung Safe Sports Campaign. Yan po yung tinataguyod natin sa Philippine Sports Commission, and that is the meaning of that Safe Sports Campaign is the welfare of and the protection of our student athletes. Alright. Previously ba, sir, meron tayong kumbaga napaulat din ng mga insidente sa mga training camps na ganyan? Wala po akong natatandaan wala po akong natatandaan na nagkaroon na ng ganyang issue. Kaya po we need to really understand what happened, and the best way is for again, Tab Baldwin to explain what really happened. Alright. Basta ang importante talaga, Chairman, ay hindi na nga ito maulit dahil itong mga sporting events na ito, ang dapat ma-produce natin, hindi bangkay, ang ma-produce natin ay mga world-class athletes. At ang importante dyan, may mga bagay na kayang i-prevent kung handa lang sana, kung kumbaga proactive, 'di ba? Para kumbaga kung tinitingnan talaga yung welfare ng mga atleta natin, lalo mga estudyanteng atleta, mga bata ito, 19 and 21 years old. At ang ganda na nung career path, Chairman, biruin mo MVP, meron siyang mga maganda yung pinakita niya doon sa palarong pambansa, sa ASEAN, tapos bigla ganito Totoo yung po yan. naging Ano po siya, talagang mahal na mahal ng probinsyang Agusan, napakabait na bata, napakalaki ng pangarap, hindi lang niya, pati pamilya niya, para matanggal sila sa kahirapan. Yan po ang magandang storya pagdating sa mga atleta. Marami pong mga atleta na talagang nagpapagaling, nagpapakahusay, because sports is a great enabler and sports is a great equalizer. Yan po ang oportunidad alam po natin yan na pag gumaling sila sa larangan ng sports may matutulungan talaga yung pamilya nila. Kaya masakit po to hindi lang sa pamilya, masakit po ito para sa ating mga Pilipino na talagang national hero natin ng mga atleta So yan po si Renen. Hero po yan sa Agusan, hero po yan sa Davao. Sige po. Kaya hindi po pwede na talagang hindi natin pagtuunan ng pansin po ito. Alright. Sige po, marami pong salamat. Thank you, Maraming Chairman. salamat po. Maraming salamat. Siya po si John Patrick Gregorio, ang Chairman ng Philippine Sports Commission. Anong oras naman? Ang oras, 15 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.
Ito, balikan natin, Maan, itong issue nitong finally na-announce na nga itong House Private Prosecutors at mapalad Kilalanin tayo. natin. Oo, Kilalanin natin yung isa sa kanila. Oo, at mapalad tayo dahil makakasama natin. Siyempre, walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Attorney. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang Ma'am tanong, Gail at Sir Attorney, Sandro. handa na ba kayo? Hindi ko masabi kung congratulations. Oo. Kasi, di ba, mabigat din naman na ano to. Handa na po na ba kayo, responsibilidad, Attorney Lorna? yes. Handa na since last year. No? Kasi maalala natin when we filed a articles of impeachment last year, nag-volunteer na rin po kami last year. At yun po ang na-abort. So this year, solicit rin ng advice ang public prosecutors. So tinanong kung pwede kami at sinabi naman namin, of course, pwede kami. Oo. Anong particular po sa articles of impeachment ang tututukan ninyo? Wala pang, I cannot disclose yung strategy. Kasi as of today's press conference, nag-announce na ng 10 private prosecutors. Pero there will be further announcements on who the other private prosecutors are. So, Attorney Lorna. Hindi ko pa madi-disclose. Attorney Lorna. Pero ang masasabi ko lang, miski anong assignment niyan, whether 1 article, 2 articles, 3 articles, or 4 articles, handang-handa na po kami. Attorney Lorna, kanina nabanggit nyo yung pagsawata sa fake news. Dahil nga itong impeachment trial na ito yung impeachment trial na talamak yung fake news. Ano po yung gagawin nyo para masawata ito at para hindi rin kayo atakihin online dahil nga yung ibang mga miyembro ng House Prosecution Panel talagang ino-operate online. Paano po kayo? Kagaya ng sinabi ko kanina sa press briefing, kung meron silang atake sa akin, ang defense lang namin dyan, my personal opinion there is, I eat it for breakfast, lunch, and dinner. Bring it on. So, handa na rin kayo sa fake news? Sa fake news po, ang makakatulong sa atin yan is the legitimate media. Kayo po. Kasi marami namang fact-checkers. No? There's so many companies that do fact-checking. At ang alam naman natin, ang fake news ay nanggagaling yan sa mga trolls, sa mga clickbait, sa mga AI. Sa pagiging social media, sabi na natin lahat, no? Kasi ngayon lahat digital na. Klarong-klaro naman, makikita naman natin, miski na yung ordinary public, makikita nila kung ano yung fake at ano yung totoo. Attorney, so, yes. lalong-lalo na kayo sa legitimate media, dapat kayong unang mag-call out dyan sa mga kasamahan ninyo. No? Kasi I would imagine, kung kami mga lawyers, meron kaming code of ethics, I would imagine that in media, you would also have your own code of ethics. So, self-policing na lang sana ang media natin para yung mga truth seekers will really come out with the truth at yung mga fake na nagpa-publish or nag-social media ng mga fake news, i-expose din natin. Attorney, yes. Yes po. Attorney, kayo handa. Yung mga testigong ihaharap nyo, paano nyo sila piniprepare din naman, no? Sa posibleng character attacks kasi posibleng gustong pababain ang kredibilidad nila, no, ng mga kalaban, attorney. I think nakita naman natin, no, because this is not the first time that they will be witnesses, no. Nakita natin yung pag-testify nila nung hearing sa House Committee on Justice nung dinidetermine kung may probable cause. No? That was a hearing on probable cause at hindi naman trial yun. But dinidetermine ng House Committee on Justice that the documents produced on subpoena were authentic documents and part of public records, kanyang may presumption of regularity. Yung presumption of regularity na in-establish sa House Committee on Justice, hindi na yan maatake sa trial proper sa Senado.
Yung issue naman ng credibility ng mga witnesses, na-determine din sa House Committee on Justice and open to public viewing yan. Nakita naman natin na credible ang mga witnesses who testified lang on the documents that they were required to produce. So miski na anong gawin nilang paninira sa mga witnesses or pag-attack sa credibility nila or pag-question ng mga authentic public records coming from government agencies, mahihirapan po sila. Etong usapin sa presiding officer, dahil nga mukhang hindi pa natin sigurado kung si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang mananatiling presiding officer, kayo po ba willing kayo makatrabaho kahit sino pang presiding officer? Kagaya po ng sinabi ng aming lead public prosecutor, that the prosecution is willing to work with any Senate President. Sino man ang legitimately appoint na Senate President or presiding officer who will handle the impeachment. Kasi wala naman sa presiding officer yun. Nasa strength ng evidence ng prosecution at sa credibility ng witnesses at sa pagkawalan ng evidence ng defense. Because hanggang ngayon, although I cannot speak to the merits of the case, na baka maging sub judice na, hanggang ngayon wala pa kaming nakikitang ebidensya ng defense. So, regardless of the composition of the impeachment court, and regardless of who is going to be the presiding Senate judge, handang-handa na po kami sa prosecution. Matanong lang po, may mga limitasyon din po ba ang papel ng private lawyers nga po dito sa impeachment court, particular dito sa prosecution panel po? Yes po. Kagaya po sa ordinary court cases, no? At sinusundan rin natin, sabi sa Senate rules, that the rules of court will have suppletory effect. Ang mga private prosecutors, always under the control and supervision of the public prosecutors. So kami po, kung baga kami lang po ay supporting cast. No? Wala po sa amin lahat po kami ay support lang sa public prosecutors. So, and we will be under the control and supervision of the 11 public prosecutors. So kung anong gusto nila, kung gusto nilang silang mag-handle ng direct testimony or cross-examination, kami lang po ay magpa-follow sa instructions. May inaasahan ba, attorney? Kasi wala naman nakikinig sa atin, tayo-tayo lang. May pasabog ba? Ano mga hinahanda niyo pasabog dyan, attorney? Kung tayo-tayo na nag-uusap, marami ba? Wala naman atang nakikinig dito, mga 10 million people lang. Bulong mo lang, attorney. Bulong mo lang. Anong pasabog niyo, attorney? Ibubulong ko lang. Kung sinasabi ng defense, meron silang bloodbath. Siguro kami ang may bloodbath dito, hindi sila. Gaano kabigat ang hawak niyong ebidensya? Anong patutunguhan nito, Attorney Lorna? First day pa lang, tapos na? Ganun ba yun? Ay, hindi naman. Hindi naman ako ganun kayabang na sabihin. First day, tapos na yan. Although talagang mayabang naman ako. Ang sinasabi ko na regardless of who they put there, Senate judges or Senate presiding judge, makikita naman ng taong bayan, because this will be entirely televised, no? Except for the pre-trial, makikita naman nila na malakas ang ebidensya ng prosecution. Sa tingin niyo po ba mapipilitang mapa-attend si VP Sara Duterte dahil doon sa mga nakalipas sa pagdinig, yung House, yung pagdinig sa House hindi niya sinipot, yung pagdinig noong mga nakalipas sa pagkakataon, kumbaga umattend siya pero dalawang beses lang. Sa tingin niyo mapapa-attend niyo? Nasa Senate impeachment court yan. No? Although nasa Senate impeachment rules na even if the Vice President does not appear personally, but she is represented by counsel,
itutuloy ang impeachment hearing na yan, despite the absence of the Vice President. Pero syempre, kapag mabigat na yung ebidensya, mapipilitan siyang umattend. Kasi pag hindi siya umattend, baka may tinatago. Yun yung isipin ng publiko. Hindi natin ma-predict ang strategy ng defense, although sa kanilang their spokesperson, si Attorney Poe said that handang-handa na sila and they will present their evidence in the impeachment trial. So if that includes presenting the Vice President, is nasa trial strategy na nila. We don't want to anticipate or to guess what they will present. No? Ang kaya lang namin i-control yung aming ebidensya, yung aming witnesses, yung aming preparation. Hindi namin pwede sabihin, miski na ibulong ko sa inyo kung darating sa inyo. Sige. Hindi po namin alam. Baka mag-hire ng assassin, hindi rin natin alam. Dito. Kung gayon naman pala, attorney, di simula na yan. Simula na yan. Nauna. Maraming salamat po, Attorney Thank Lorna. you. Thank you so much for having me at magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Alexander. Mabuhay po kayo. Ayan po, yan po si Attorney Lorna Kapunan, isa po sa House Private Prosecutor. Paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Christian Yosores sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Hoy, teka lang, hello dun sa mga nakinig sa atin na si Malu Angguluan Alejandro, si Jodel Sestosio, Hindi na tayo nagbabasa ng si mga Yana De Jesus messages. nakikinig sa atin. Maraming salamat. Bye! Bye. ATM. Anong take mo sa DZMM?